Walang masabi na nakamasid lang siya dito. Mrs. Valencia. Napapitlag pa siya nang tawagin siya ng binata, matiim pala itong nakatingin sa kanya. Ha, can you please sit here now so we can start? Formal na sabi ni Vladimir. Napatingin siya dito na tila gustong tanungin ang binata kung seryoso ba ito, sa tabi talaga nito. What's wrong Mrs. Valencia? Sa puntong iyon ay tumayo ito, at naglakad palapit sa kanya. Naalerto siyang bigla. Atras sana siya ngunit nasa likuran na niya ito. Kailangan pa bang buhatin kita papunta doon? Bulong nito sa kanyang tenga. Pakiramdam niya ay nagsitayuan lahat ng balahibo niya sa batok. Automatiko siyang napalayo dito, at humakbang papunta sa pwesto daw niya. Hindi niya mapigil ang padabog na umupo doon. Sinundan siya ng tingin ni Vladimir na napapailing. Here are the files na kailangan mong aralin, sabay lapag ng gabundok na mga folders sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata niya, napatingin siya agad sa binata. Double check the files na nadiyan sa laptop mo, same folder's name, same file's name. But, magpre-proteste sana siya. She was a trainee, hindi employee nito. Ba't niya ipapagawa ang mga yun sa kanya? That's part of our training, so just do it. Walang anumang sagot ni Vladimir na naupo na din sa upuan nito, at binuksan ang sarili nitong laptop. Na para bang pinamumuka sa kanya, na wala siyang karapatang magreklamo. Lihim siyang naglabas ng malalim na hininga, at inumpisahang baklatin ang mga nasa folders. Sundin na lang niya ito para walang diskusyon. Maya-maya pa ay naging abala na siya, tutok na tutok siya sa ginagawa, at hindi na niya namalayan ang oras. Kailangang matapos niya ang mga pinapagawa nito para sa kanya, at nang makauwi siya agad ng maaga, baka sampungin na naman siya ng pagduduwal. Umaatake pa naman iyon kapag umaga at gabi. Pati ang katabing binata, ay hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Nakita niya itong lumabas kanina, at ilang minuto na rin na hindi pa ito bumabalik. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina nito, at pumasok ang binata. May mga bitbit itong paper bag na brand ng isang sikat na pagkain. Linapag nito iyon sa harapan ng lamesa. Let's eat first, sabi nito. Hindi niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa ginagawa. Mamaya na yan, kain muna tayo. Ilinapit ni Vladimir ang isang food pack sa kanya, pati ng mga kubyertos. Busog pa ako napapangiwing sagot niya, nang malanghap ang amoy niyon. Hindi niya napigil ang takpan ng ilong, at masamang tumingin sa binata. Why? Nakakunot noong tanong ng binata. Hindi siya kumibo. Sa halip ay nagmamadaling pumasok ng banyo, mabuti na lang at may sariling CR ang opisina nito. At doon ay linabos niya ang nagpabaliktad ng sikmura niya na naman. Pinagpapawisan pa siya ng malamig. Naramdaman niyang may hamagod sa kanyang likod. What happened? Nag-aalalang sabi ni Vladimir. At kung hindi siya nagkakamali, ay kakabakasan ang boses nito ng pag-aalala. Hindi niya ito masagot, at nang parang naubos na lahat ng laman na nasa sikmura niya, ay naghilamos at momog siya. Nang hihina na naghanap siya ng masasandalan. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ulit ni Vladimir na pumulibot agad ang isang kamay sa kanyang baywang. Pinunasan nito ng palad ang mga pawis na nasa kanyang noo. Umiling lang siya. Are you sick? Ba't lagi kang ganito? Nag-aalala pa din na giniis siya nito palabas ng banyo. At iniupo sa mahabang sofa na nandoon. How do you feel? Tanong nito nang nasa upuan na sila, nakayuko ito sa kanya, at nakatukod ang mga kamay sa sandalan ng sofa. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Umiling-iling siya, yun din sana ang binabalak niya kahapon, kaso tinanghali nga siya ng gising kaninang umaga. Medyo nag-aalala na rin siya sa nangyayari sa sarili, pansin niyang medyo nangangayayat na rin siya, at napapadalas ang duel niya. Hindi na sa dahilang may hangover o nakainom siya, medyo parang kakaiba na. At tila mas lalong nakakapanghina sa kanya ang kalagayan ng ayos nila. Kanina lang ay ang sungit-sungit nito sa kanya, ngayon naman ay todo pag-aalala ito. Kala ba niya atat na itong makipaghiwalay sa kanya? Kukunin ko lang yung food, baka nalipasan ka na ng gutom. Tatalikod na sana ito para kunin ang pagkain, nang pigilan niya ito. Ang isang kamay nito ang nahawakan niya. Namula ang kanyang pisngi, nang huminto ang binata, at tingnan ang mga kamay niyang nasa kamay nito.
Dagli niya itong binitawan. Huwag, ayoko ng amoy ng dala mo, it's make me sick, mahina niyang sabi. Kumunot ang noo ng binata. Tumiim ang tingin sa dalaga. I'll just want to take a rest, just give me 30 minutes magiging okay na ako. Hindi tumitingin dito na pakiusap niya. I'll assure you na tatapusin ko yang pinapagawa mo, dugtong pa niya. Ilang folders na lang sana iyon, kung hindi lang nito ay dinodle sa harapan niya yung pagkain, na hindi niya nagustuhan ang amoy, ay tapos na sana siya ngayon. Matagal bago ito sumagot, kaya nag-alala pa siya kung papayag ito o hindi. Nakahinga lang siya ng maluwag, nang humalukip-kip ito at pinagmasdan siya. Okay, sagot nito. Mabuti na lang at nakapantalon siya ng skinny, at tinernuhan ng nakapanloob na polo shirts, kaya hindi siya asiwang kumilos na masilipan siya nito. Humiga siya ng patalikod dito, at namaluktot na ipinikit ang mga mata. Wala siyang pakialam ano na ang hitsura niya sa paningin nito. Ang importante mawala itong sama ng pakiramdam niya. Tila tumagos na sa mga buto ni Adele ang mata ni Vladimir, habang nakatitig sa dalaga. Bagaman maluwag ang upuan, ay hindi niya gusto ang nakikitang kalagayan nito. At kung siya ang masusunod, ay gusto niya itong luwi sa sarili niyang bahay. Para makapagpahinga ito ng maayos. Ngunit alam niyang tututulan nito iyon. At baka takasan na naman siya nito. Gusto niya itong kumprontahin, sa ginawang pag-iwan sa kanya sa Batangas. Ngunit pinagpaliban muna, niya lalo na nang malamang abala ito sa nalalapit na graduation nito. At nang magkaroon ng pagkakataon na magkita silang muli, he was really very angry sa mga lalaking lapit ng lapit dito, at sa mga iba pa, na kung tumingin sa dalaga ay tila hinuhubadan na ito. He was there at the party from the time it was started, dahil siya mismo ang nag-request noon sa kanyang mga magulang, na bigyan ng party ang dalaga. She deserved it anyway, and he admit he was really very proud of her. Ang buong akala niya, ay hindi na ito sisipot sa sarili nitong party. Ngunit sa kainitan ng party, ay dumating ito in her red super hot dress. She was really beautiful, kaya hindi niya masisisi ang mga lalaki na ganun na lang kung tingnan ito. Lalo na yung kasama nito pagdating na ng ahas pang isayaw ang dalaga. Kung hindi pa siya nakapagpigil, ay mangganing-aning sugulin na niya ito. May nakapagsabi na masugid daw iyon na manliligaw ng asawa, came from a rich family, and his name was Harold. Hindi siya nagpatumpik-tumpik pa, nang makitang susuray-suray ito, habang naglalakad sa isang pasilyo, pumasok ito ng banyo. Nag-abang siya sa pinto at kinatok na ito, nang ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa ito lumalabas. And there, he almost collapsed in his arms. Ganitong-ganito din ang kalagayan nito noon na nanghihina. He really missed her, kaya hindi na niya napigilan ang sarili, na lambingin ito ng paulit-ulit. Wala siyang balak sanang matulog, para kausapin ito, and make things clear between them. Pero tinakasan lang na naman siya nito. Pati kahapon na ang balak sana ay ihahatid ito sa kondo nito, dahil nag-aalala siya sa kalagayan nito. But just the same she escaped from him again. Tinawagan pa nga niya ang guard na nasa exit para i-hold ito, ngunit hindi na daw nito inabot at nakasakay na ng taxi. Which he wonder why she keep on running away from him, kaya pumasok sa isipan niyang baka ayaw nito sa ideyang nakatali ito sa kanya, at siya na mismo ang nagpapadesisyon dito, kung ano ang gusto nitong mangyari sa marriage nila, kahit labag iyon sa kalooban niya. Humugot siya ng malalim na hininga, at hinila ang isang upuan. Pumwesto siya malapit sa kinahihigaan ng dalaga, kailangan niyang bantayan ito, at baka takasan na naman siya. Naalimpungatan na idinilat ni Adele ang mga mata. Kumikilam na ang kanyang tiyan. Naalala niyang juice lang ang ininom niya kanina, bago siya pumunta sa opisina nila Vladimir. Dinaman niya ito at dahan-dahan bumangon. Nanibago pa siya nang mapansing tila nasa ibang lugar siya. Nag-isip siya saglit, at nang maalala ang nangyari kanina, ay napabuntong hininga siya. Sinulyapan niya ang orasan na nasa bisig. It's almost 10 o'clock. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napansin niya si Vladimir na nakaupo sa swivel chair nito, at malapit sa kinahihigaan niya. Binantayan na naman siya nito. Tila hinaplos ng malamig na kamay ang puso niya sa isiping iyon. Lagi na lang ito ang nakaka-witness ng mga kahinaan niya,
Bagaman nasasaktan siya sa mga babae nito, ito naman lagi ang nag-aalaga sa kanya. Napabuntong hininga siya, at pinakiramdaman ito. Tulog na ito. Napakagwapo talaga nito, napakaamo ng mukha. Gustong-gusto niya itong haplasan, ngunit baka magising lang at magalit pa sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, at kinuha ang bag na nakapatong sa table nito. Yun lang naman ang dala niya kanina. Uuwi na siya, bukas na lang niya tatapusin ang trabahong naiwan, it's almost late. Napasarap yata ang tulog niya. Ganon na lang ang gulat niya, nang pag-ikot ay nasa likod na niya si Vladimir. Where are you going? Nakakunot noon itong tanong. Namumutla na, hindi siya nakasagot agad. Para siyang magnanakaw na nahuli sa aktwal na pagnanakaw. Ang buong akala niya ay tulog pa ito. Running again. Nakatiim ang mga bagang nito. Napakurap-kurap siya, at naghagilap ng sasabihin. It's late, I should go home now. Nauutol pa niyang sagot. Bukas ko na lang tatapusin yung pinapagawa mo. Go home. Ulit nito. Yes. Then let's go home to our home. Deklara nito na walang anuman na hinawakan siya sa braso. Ha! Nagulat siya sa ginawa nito. Teka lang, what do you mean? Nagpumiglas siya na pilit hinihila ang braso. Bitawan mo nga ako, Vladimir. Huminto naman ang binata at hinarap siya. I can go home alone? Asak niya dito. Try me, paghahamon ng binata, na halos maningkit ang mga mata. Mamili ka, iuwi kita sa bahay natin, o ihahatid kita sa kondo mo. Napahumindig siya sa narinig. Ano daw? Wala sa dalawa, angle niya dito. Talagang iniinis siya ng lalaking ito. Nililito pa siya. Anong home daw nila na sinasabi nito? Then, dito tayo matutulog. Anito na may pinindot sa may relo nito, at automatikong samarado ang pintong salamin. Sa kaprenteng naupo sa sofa, na itinaas pa ang dalawang kamay sa sandalan yun. Hindi makapaniwalang napanganga na lang siya, na napatitig sa binata. Wala siya sa mood na makipagtalo pa. Sige, ihatid mo ako sa kondo ko, mahina niyang sabi na tila sumusuko. Good. Let's go. Iyon lang at tumayo na agad si Vladimir. Hinawakan siya sa isang braso, at inakay palabas. Na para bang tatakas pa siya. I'll order food for us, what do you want to eat? Nasa kondo na sila at wala na siyang nagawa. Nang magpumilit itong pumasok. Nang hihina ang kanyang pakiramdam, kaya hindi na niya uubusin ang lakas, para makipagtalo pa dito. Bagaman hindi na siya naduduwal, ay tila naglalaway naman siya. May gusto siyang kainin, na hindi niya matukoy kung ano. I'm hungry but I don't feel like eating, siguro yung may sabaw na lang, walang gana niyang sagot. Lumapit sa kanya ang binata, at sinalat ang kanyang noo. Lagi ka bang ganito? Nag-aalalang tanong nito. Matamlay siyang umiling. This past few days lang, every morning and evening. Tapos wala ka pang kasama dito. I'll check your kitchen. Let's see kung anong mailuluto ko. Sinundan na lang ito ng tingin ni Adele, nang magbukas sa kanyang ref. Kahit papaano may laman naman iyon, kaya makakapagluto ito. Magbibihis lang ako. Palem niya na hindi na hinintay ang sagot nito, at pumasok na ng kwarto. Naghagilap siya ng shirts niyang oversized at pajama. Nang makakita ay lumabas siya saglit, at inabot iyon sa binata na naghihiwa ng mga rekado. Nakarolyo na ang polo shirts nito. Hanggang siko at nakabukas ang ilang mga butones niyon. Kaya naka-expose ang mabalahibo, at maskulado nitong dibdib. Nakapaa na rin ito. Here, sana magkasya sayo, nahihiyang sabi niya, na hindi makatingin ng diretsyo dito. Thanks, pahinga ka muna. I'll call you kapag nakaluto na ako, sagot naman ito na hindi lumilingon sa kanya. Huminga muna siya ng malalim, bago ito tinalikuran at pumasok ng silid. Nagbihis na din siya ng ternong sleeveless na pantulog. Naisip niya na sa ginawa niyang pagpapahiram ng damit dito, ay para na rin niyang inimbitahang magtagal iyon doon. Di bale na sa kalagayan niya ngayon. Kailangan nga niya ng tulong. Kahit papaano ay hindi naman na ito iba sa kanya. Humiga na siya sa kama, at ipinikit ang mga mata. Wake up! Tinatamad na idinilat ni Adele ang mga mata. Namulatan niya si Vladimir na nakatanghod sa kanya, habang hawak-hawak ang kanyang pisngi. It's time to eat. Nakangiting sabi nito. Napakurap-kurap ang dalaga.
Tila hindi makapaniwala sa nakikitang emosyon ng binata. Naalala niya ang ganitong eksena, nung nasa Batangas sila. Ang binata din ang nag-alaga nung may sakit siya. Sana magustuhan mo, sinigang na baboy. Sa narinig ay napalunok siya ng laway, at napabangon agad. Tara na, at nauna pa siyang lumabas ng silid. Umupo na siya sa mesa, at nagsandok ng kanin. Easy, mainit pa yan baka mapasok ka, natatawang paalala ng binata. Tumabi ito sa kanya, at ito na ang naglagay ng ulam sa kanyang plato. Sunod-sunod na subo ang ginawa niya, na para bang isang taon siyang hindi nakakain. Natatawang pinagmasdan siya ng binata. Nagsalin ito ng tubig sa baso, at ilinapit sa kanya. Thank you, napapahiya namang sabi ng dalaga. Kumuha siya ng kanin, at nilagyan ang plato ni Vladimir. Kain ka na din, sabi niya. Inaalila na niya yata itong masyado. Huwag mo akong alalahanin, kumain ka na. Sagot naman nito at muling nilagyan ng ulam ang plato niya. Busog na nga siya sa pagkain, ay busog na busog pa siya ng pag-aalala nito. Sana lagi na lang ganito, lihim niyang nahiling. Thanks, tipid na sabi ni Adele nang umupo sa tabi niya si Vladimir. Nanunood siya ng TV, samantalang katatapos palang magligpit at maghugas ng pinagkainan nila ang binata, lihim siyang napapahanga sa kasipagan ng asawa, napakayaman nito, subalit alam ang mga gawaing bahay. Napansin niyang tila naglinis na din ito ng katawan, base sa buhok nitong basa, at naaamoy niyang sabang pampaligo mula dito. Suot na nito ang pinahiram niyang damit, na tingin niya masikip pa rin dito. Dahil bakat na bakat ang maskulado nitong dibdib, pati sa suot nitong pajama, ay hakab na hakab din ang harapan nito. Naasiwang binawi niya ang paningin mula doon. You okay now? Tanong naman ni Vladimir. Much better, tipid niyang sagot. If you don't mind matutulog na ako. You can sleep here if you want. Alanganin niyang paanyaya. Mag-aala-una na ng madaling araw, alangan namang pauwiin pa niya ito. Pagkatapos siya nitong tulungan at alagaan. Besides gusto niya ang pakiramdam na nandito lang ito sa malapit. Feeling niya secured and safe siya. Tatayo na sana siya, nang pigilan siya nito sa kanyang braso. Can we talk? Nakikiusap na sabi nito. Samat-saring emosyon ang nakikita niya sa mukha ng binata, na tila nagpapahirap dito. Bumalik siya muli sa pagkakaupo. At hinintay anuman ang sasabihin nito. Please tell me the truth, why did you leave when we're in Batangas? Umusog ang binata palapit sa kanya, hindi pa din ito binibitawan ang kanyang kamay. Wala siyang maapuhap na salita na masabi dito. Gusto niyang isumbat na hindi ba nito alam, ang mga pinaggagawa nito at ni Margaret. Na habang nasa honeymoon sila, ay gumagawa din ang mga ito ng milagro. Babe, antag nito. Hinawakan nito ang pisngi niya ng palad nito, at pinilit na pinaharap sa kanya. Unti-unting namasa ang mga luha ni Adele. Tila na nariwas sa kanya ang sakit, nang makita niya ito, at nang malanding Margaret na iyon sa kama. Tinitigan niya ito ng malalim. At nagtangkang kumawala dito. Ngunit yinakap siya ng mahigpit ni Vladimir. Please. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya, na hindi na niya napigilan. Tinihil niya ang pagpupumiglas, at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Doon niya binuhos ang lahat ng sama ng loob, at hinanakit niya dito. I'm sorry babe. I'm sorry, hinaplos-haplos naman ni Vladimir ang likod niya. Ilang minuto silang nasa ganung sitwasyon na magkayakap lang. At nang medyo mahimasmasan, ay kusa siyang kumawala sa yakap ng binata. Kailangan na siguro niyang sabihin dito ang lahat. Bahala ng pagtawanan siya nito, anuman ang magiging resulta, at least nasabi niya ang totoong nararamdaman. Kahit hiwalayan na siya nito. You made me do it. I saw you and Margaret in a cottage where you left me, almost naked. Nakayukong pag-uumpisa niya ng salaysay. What? Napataas ang boses na bulalas ni Vladimir. Me and Margaret. Tila hindi makapaniwalang sambit nito. Nakakunot noong tinitigan niya ito. Sinasabi mo ba sa akin na nagsisinungaling ako, you were even hugging her? Angle niya dito. No, it's not that way babe. It's just that, tila naguguluhan na nasa po nito ang noo. Alam mo ba na ako ang nagagalit dahil sa ginawa mo? Bigla itong bumaling sa kanya, na hinawakan pa siya sa magkabilang kamay. Kumunat ang noo niya.
At ano namang ginawa niya? Someone sent picture to Margaret na pinakita niya sa akin. You were with Bobby. I remember I told you to wait for me in a few minutes, right? Naguguluhang tumungo ang dalaga. 10 minutes after bumalik din agad ako sa room natin, but saw you not there. Nagtanong ako sa staff, at ang sabi kasama mo nga daw si Bobby, and proven sa pinakitang picture ni Margaret. I was very angry so instead na hanapin kita, I'll drunk instead. Sobrang sama ng loob ko sa'yo, because we already have an agreement, na hindi ka na makikipaglapit pa sa pinsan ko diba? Mahabang sabi ng binata. Tumungo ulit si Adele. And, sabi niya na gusto pang marinig ang ibang sasabihin nito. Parang may hindi tama sa nangyari, kung paniniwalaan niya ang tinatakbo ng sinasabi ng binata. I decided na hintayin ka na lang sa room. Hindi ko na malayang na nakatulog na ako. But I swear I was with my clothes on. And I was alone on that room. Hindi makapaniwalang napatitig siya dito ng matagal. So ano yung nakita niya, guni-guni lang. Pumasok ako sa kwarto. Yes, nakahiga ka with your pants on. Pero nandun din si Margaret na katabi, at natatakpan lang ng kumot ang buong katawan. So what would you expect na iisipin ko, naglalaro lang kayo ng Jackstone? Madiin niyang sabi dito. But I'll swear I was alone there. Kahit nang magising ako ng hating gabi. Umuwi ako and the guard reported me, na umalis ka daw kasama ni Bobby. Pagdidiin ni Vladimir, naalala pa niya na dahil sa inis niya sa pinsan, ay nasuntok niya ito ng di oras. Subalit nagtataka pa siya kung bakit tila nagagalit pa ito sa kanya sa mga ginagawa niya daw kay Adele, at dahil sa pangyayaring iyon, hindi sila nagkibuan ni Bobby. Few days later nalaman niya mula sa kanyang Uncle Vince, na nagpapalam ito para umuwi muna ng Palawan. Para kumustahin ang mga magulang. Ngayon parang napapagtagni-tagni na niya ang mga pangyayari. May hindi yata tama sa mga nangyayari. Margaret. Wala sa loob na bulalas niya. May kinalaman kaya ang babaeng yun sa mga nangyayari sa kanilang mag-asawa? Alam niyang hanggang ngayon, ay obsessed pa rin ito sa kanya. Tila nahulaan ni Adele ang iniisip ng binata. Pero imposible yon, hindi ba't atat na atat din ito kapag si Margaret ang kasama nito? Tell me about Margaret, is she your lover? Diretsahang tanong na niya dito. Napatitig sa kanya ang binata. Bago huminga ng malalim. Okay, I admit. Dati ko siyang nakarelasyon, but we ended a breakup, kasi mas pinili pa niyang mang ibang bansa. It was all about career over me. From that time nag-focus na lang ako sa negosyo ng family, and forget my love life, until you came. Saglit itong huminto at tumingin sa kanya. I don't know how to feel towards you the first time we meet. Naiinis ako kasi parang ang bilis mong naging malapit kay Bobby, at nahikayat pang uminom ng alak. The same thing na naiinis ako, kasi ba't siya ang unang nakipagkilala sa'yo, na I was hoping sana ako ang unang nakakilala sa'yo. Napalunok ang dalaga sa narinig mula dito. Nagko-confess ba sa kanya ito? At ba't ba parang gusto niyang kiligin sa mga titig nito sa kanya ngayon? Seryosong seryoso ito, na animo ni Namnam ang bawat salitang banibitawan. Yes, nagalit ako nang bigla tayong pagdesisyonan ng mga parents nating ikasal, but believe me, I was very glad na nangyari iyon, though I just didn't know how did it happen. I was drunk also that time. Pagpapatuloy nito, hindi pa rin banibitawan ang kanyang mga kamay, na para bang bigla siyang tatakbo. Kung ayaw ko talaga ang kasalan na yun, no one would stop me, even my parents, but I go with the plan, because I want to be your husband. Totoo ba itong mga naririnig niya mula dito? And I realized I'd make a right decision that night, na may nangyari sa atin. That was your first time, right? And you just don't know how happy I am, and from that time, I know I very deeply in love with you, kaya galit na galit ako kay Bobby, na feeling ko mas malapit ka pa doon kisa sa akin na asawa mo. Dagling namasa ang mga mata ng dalaga, sa samat-saring emosyon. Hindi niya expect na ganito ang maririnig niya mula sa binata. Nakaparehas din pala ng damdaming nararamdaman niya, ang nararamdaman nito sa kanya. Is this really true? Are you serious? Tila may bikag sa lalamunan na bigkas niya. Humugot ng malalim na hininga ang binata. Hindi ako magkakaganito, Adele Valencia. Kung hindi kita mahal na mahal.
Nang umalis ka lumuwas agad ako dito, and had talked to your father. Sinabi ko lahat ng nangyari at nararamdaman ko, he even advised me and got his blessings, na puntahan ka here sa kondo mo. Pero nalaman ko sa hiner kong private detective, na nalalapit na ang graduation mo. Kaya hinayaan na lang muna kita, at baka ma-distract ka. I was always watching you on a distance. Pati sa mga foods mo I'll make sure na lagi kang pinapadalhan, although hinihiram ko lang si Juanita, para pala baseng galing iyon sa daddy mo, dahil kung nalaman mo lang na galing yun sa akin, malamang di mo tanggapin. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ng dalaga. Kaya pala nagtataka siya, kung kanino yung sports car na service kuno ng daddy niya, nang minsang puntahan siya ni Juanita. Sa binata pala iyon, na all along nakikita pala siya nito, samantalang siya ay miss na miss ito, may pa-hire-hire pa ng private detective ha. And her daddy. All along alam pala nito ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Nahihiya pa naman siyang magkwento dito, dahil feeling niya ay nabigo niya ito, kung malalaman na sa unang mga buwan ng pagsasama nila ay may problema na agad. Umiiyak na sinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Ang daye mo, sambat niya. Why? Nagtatakang tanong nito. All along nakasubaybay ka pala sa akin, samantalang ako hindi mo lang alam na halos gabi-gabi akong umiiyak for missing you so much, at mahina niya itong hinampas sa dibdib. Ilang saglit muna bago nakapag-react ang binata, at nang maintindihan ang kanyang sinasabi. Ha, you mean? Biglang inangat ni Vladimir ang kanyang mukha, at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Pinahid nito ang mga luha doon. You have feeling for me too. Tila nang aalinlangan pang tanong nito, but hapangli na sana ay ganun nga ang nararamdaman ng dalaga. You think ibibigay ko ang sarili ko sa'yo ng ganun-ganun lang? Kahit asawa kita kung hindi naman kita mahal. Hindi ko ipapagalaw ang katawan ko sa'yo. And yes, hindi rin ako papayag na may kasal sa'yo. At higit sa lahat hindi ako mag-aalsa balutan ng biglaan, kung hindi ko kayo nakita sa kama ng Margaret na iyon. I was hurting kasi mahal na nga kita. Nagagalit-galitan na sabi naman niya. Namilog ang mga mata ni Vladimir sa narinig. Really? Bulalas nito. Tumitig sa mga mata niya, na tila kinokompirma ang narinig na salita mula sa kanya. Nahihiya siyang tumango. Oh, I love you more babe. Iglap lang ay ikinulong na siya nito sa mga braso nito. I'm sorry for not realizing it. Hindi sana tayo parehas na nasaktan. Narinig niyang nabasag din ang boses nito. Malamang naiiyak din ito sa matinding emosyon. I'm sorry too. At gumanti din siya ng mahigpit na yakap. Tama, kung nalaman nga lang agad nila ang mga damdamin nila sa isa't isa, hindi sana sila parehas na nasaktan at nagdusa. You really think magagawa iyon ni Margaret? Mahinang tanong niya kay Vladimir. Parehas na silang nakahiga, at nakaunan siya sa matipunong mga braso nito. Katatapos lang nilang pagsaluhan ang isang mainit na tagpo. It was the sweetest love-making ever. Full of passion and love. Nilalaro-laro niya ng mga kamay ang mga balahibo nito sa dibdib. Ah, Vladimir reply na nakaharap sa kanya, at nakangiting hinhaplos ang kanyang pisngi. Happiness was written all over his face. Siya man ay ganun din ang nararamdaman. At least once and for all na linaw na din ang lahat. And top to all, pati mga damdamin nila para sa isa't isa, ay nalinaw na din. Lihim siyang nagpapasalamat, sa nangyaring pagkakahuli sa kanila sa kwartong iyon. If it was not about that, hindi sila madradrag sa isa't isa, at hindi may kakasal. But kapag inaaya kanyang lumabas na tatarante ka kaagad, at sama-sama ka sa kanya. Nakalabing paniniti niya dito. Natawa ang binata dahil doon. Because love, madami siyang mga kakilalang client. And that is my way of making you jealous, kaso parang hindi ka naman naapektuhan, gusto ko kasing mag-react ka. At ipagpilitan mong ikaw ang dapat nakasama ko at hindi siya. At gusto mong awayin ko pa siya, irap niya dito. Natawa ng malakas ang binata. Natigilan ito nang may biglang maalala. Bago tayo pumasok sa office, magpa-check up ka muna, sasamahan kita, malaki na ang ipinayat mo. Hindi na ba ako maganda? Pagbibiro niya, you will always be beautiful in my heart. At Kunwei pumikit-pikit pa ang binata, habang sinasabi iyon. Natawa silang parehas. I love you babe.
Maya-maya ay sumeryoso ang binata, at yinakap siya ulit ng mahigpit. I love you more, naluluha namang sagot niya, na sinobsob ang mukha sa dibdib nito. Let us promise na wala tayong ibang paniniwalaan, kundi ang bawat isa lang, and always open to each other whatever we doubt, think, and decisions, is it okay with you? Malambing na sabi ng binata. Promise. Sagot naman niya na kinintalan pa ng halik ang chest nito. Ito paano ang gagawin? Seryosong tanong niya habang nakaturo sa folder. Lumapit pang lalo sa kanya si Vladimir, yinakap siya nito mula sa likuran. Ganito yan love, anito na hinalikan siya sa gilid ng leeg niya, gumapang iyon pababa sa kanyang tiyan. Vladimir, natatarantang ilinayo niya ang sarili mula dito. Ano ka ba, makita tayo ng secretary mo? Saway niya na inginuso ang babaeng nasa may labas ng opisina ang pwesto. Kaka-report lang nito mula sa pagkakalib. And so, tila walang pakialam na sabi nito. Akma siyang hihiliin ulit palapit, nang may bigla na lang pumasok sa opisina nito. Ma'am sabi ko po bawal habol ng secretary ni Vladimir dito. At kailan pa ako naging bawal, na pumasok dito sa opisina mo Vladimir? Nakahalukip-kap na sita nito. As usual nakataas na naman ang mga kilay nito. Hindi malaman ni Adele, kung bakit bigla siyang nairita sa presensya nito. Matapos ang ginawa nito, ang kapal naman ng mukha na magpakita pa sa kanila. Kaya't mula sa pagkakaupo, ay tila walang anuman siyang tumayo, at naglakad palapit dito. Since now, nakangiting sagot niya dito. Hindi ikaw ang kinakausap ko, asak nito sa kanya. Oh well, what an attitude you should have thanks me, because pinagtiya-tiyagan kitang kausapin. My husband don't want to talk to you anymore, hindi naapektuhan na sabi niya. Ginaya pa niya ang pamamaraan nito, ng paghalukip-kip. Tinapunan niya ng tingin si Vladimir na nakamasid lang sa kanilang dalawa, tila pinauubayan na nito sa kanya ang pagharap sa bagong bisita. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito sa galit. What is the meaning of this Vladimir? Ngunit hindi sumagot ang binata. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang abala na ito sa pagtitipa sa laptop nito. I'm sorry to say, pag hindi naman mga importanteng tao, ay hindi hinaharap ng asawa ko. Pang-asar niya ulit dito. How dare you? Asak nito sa kanya na napapahiya na. Oh, how dare me, ako pa pala ang dare. Wala naman akong ginawa, para manira ng relasyon, besides I am not a desperated ex who is trying to win back his man, na inaayawan na ako. Nakangiti pa ring sabi niya dito. Sa narinig ay namutla agad ito. You know it. Tila wala sa sariling bulalas nito. Saka naman padebog na tumayo si Vladimir, na ikinagulat nila. At hindi ka nagtagumpay Margaret. Try to come near us, at makikita mo ang hinahanap mo. I was very kind to you, at ito pa ang igaganti mo. All along you know my feelings towards my wife, pero pinagsira mo pa din kami. I'm sorry to say this, but you are not welcome anywhere of our property. You ended our line, so it should stop this way. Madiing sabi pa nito. I'm sorry, it just that. Kita niya ang biglang pagguho ng mundo nito. Hahawakan sana nito ang binata, pero itinaas ni Vladimir ang dalawang kamay. Hanggang dyan ka na lang, pagbabanta nito. Nanlulumong na paatras si Margaret. Kung kanina ay ang taray-taray nito. Ngayon ay tila ito isang maamong kuting na kinuhaan ng pagkain. I'm sorry, mahinang osel nito. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal. Nang makita kong papadating si Adele, ay nahiga agad ako sa tabi mo, while you were sleeping. Which I think I succeed, kasi nag-alsa balutan siya agad papuntang Manila. I was hoping kasi na mabawi pa kita. But now I realize, sa umpisa palang wala na pala akong binabawi. Because you were in love with your wife. I hope you will forgive me both someday, nang iangat ito ng mukha, at malungkot na ngumiti. Yes, from now on hindi ko na kayo guguluhin, again, I'm sorry. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito, at nakayuko na nagmamadaling lumabas. Bumalik ka na sa pwesto mo, baling ni Vladimir sa secretary nito. Yes sir, pasensya na po ulit, hingi nito ng paumanhin at bumalik na din sa pwesto nito.
Para makasiguro ay sinarado na lang ni Vladimir ang pinto at linok. Nang bumaling ito sa dalaga, ay napakunot noo ito nang makitang pinagpapawisan ito at namumutla. Bakit? Lumapit siya agad dito. Kanina pa ako nagpipigil, nahihilo ako sa amoy ni Margaret. Mahina niyang sagot. At maya-maya ay tumakbo siya papunta sa CR. Naduduwal na naman siya. Nag-aalalang sinundan ito ni Vladimir. Nawala sa isip niya, na dapat ay dadaan sila sa doktor kanina. Tila may naglalaro ng ideya sa kanyang isip kung ba't nagkakaganito ang asawa. At sana lang ay tama ang kanyang hinala. Congratulations Mr. and Mrs. Valencia. Nagkatinginan silang dalawa sa sinabi ng doktor. Dinala siya ni Vladimir sa isang private OB clinic na kakilala nito. You're 5 weeks pregnant. Natural lang yang mga ganyang nararamdaman sa isang buntis, na maselang maglihi. I will give you vitamins, makakatulong para lumakas ang resistensya mo, at ganahan kang kumain. Nakangiting sabi nito kay Adele. Gawin mo lang yung mga healthy lifestyle, para hindi makasama sa pagdevelop kay baby, huwag magpupuyat, drink the milk na irereseta ko sa'yo, and as much as possible stop stressing yourself, think always a positive thoughts, remember, kung anong nararamdaman mo yun din ang maramdaman ng baby mo. Nakangiting tumungo dito ang dalaga. You're now a father bro. Nagbibirong tinapik ng doktor ang balikat ng asawa niya. Thanks Melvin, abot hanggang tenga ang ngiti na sabi ni Vladimir. Pinisil nito ang palad ng dalaga, nang umiti din dito. Huwag mong bibigyan ng mga problema si Mrs. para lumabas na masayahin at masigla ang baby nyo. Payo pa dito ni Melvin. Yes I'll do it bro. Masiglang sagot ni Vladimir. Look who's here Panyero, masayang bati ng daddy ni Vladimir, nang bumungad sila sa sala ng bahay nila Adele. Nagkataon na nadodoon ito ng mommy ni Vladimir. May importante daw na pinag-uusapan. O darling, tumayo agad si Ginang Ariel, at humulik sa dalaga, kasunod kay Vladimir. Nagmano naman sila sa daddy ni Vladimir. Pagkatapos ay agad siyang lumapit sa ama at yinakap ito. Daddy, tila batang yumupyup siya sa dibdib nito. I miss you, bulong niya dito. I miss you too baby, sabi ni Norberto, na mahigpit siyang yinakap at hinalikan sa buhok. Ayan tuwang-tuwa na si Panyero, pagbibiro ng daddy ni Vladimir. Nagtawanan ang lahat. Nalinggunan niya ang tiyahin na si Consuelo, na nakangiti na nakatingin sa kanila, katabi nito si Michelle na nakatingin din. Nakakapagtaka na tila malambot ang aura, ng mukha ng mga ito sa kanya. Nakatulong ba ang mahigit 1 buwan, na hindi niya pag-uwi at na-miss siya ng mga ito? Pagbibiro niya sa sarili. Hi tita, nagkusa na siyang lumapit dito at nagmano. Nagtaka pa siya nang bigla siya nitong yakapin. Nagtatakang napatingin siya sa ama, na komandat lang sa kanya. Pagtingin naman niya kay Vladimir, ay tumungo ito sa kanya na nakangiti. Samantalang nagkibit balikat lamang ang mag-asawang Valencia. Na-miss ka namin iha, sana bumalik ka na dito para maging masaya tayo ulit, naluluhang sabi ni Consuelo, nang bumitaw ng yakap sa kanya. Huwag kang mag-alala tita, dadalaw kami lagi ni Vladimir. Nakangiting sagot niya, na pinisil pa ang pisngi ng tiyahin, at pinunasan ang mga luha nito. Sunod niyang linapitan si Michelle. Hi, masayang bati niya na hinalikan ito sa pisngi. Kumusta na? Okay lang naman kami, ikaw. Mas lalo kang gumanda, kaso parang nangangayayat ka, nahihiya namang sabi ni Michelle. Pansin niyang naluluha din ito. Naninibago lang siguro ako sa buhay may asawa. Nakangiting sagot niya dito. Nandito na pala yung pinadeliver na pizza, kumain na tayo. Paaanunsyo ni Norberto. Lumapit siya kay Vladimir at tumabi ng upo dito. Ihinilig niya ang ulo sa balikat nito. Happy, bulong nito sa kanya. Tiningala niya ito at nakangiting tumango. Thank you, mahina niyang osel. Naginantihan nito ng halik sa noo niya. Galing kasi sa binata ang ideya, na dumaan sila sa bahay ng ama para mangumusta. Hindi niya inaasahan na ganitong eksena ang mabutan. Malamang kinutsaba nito ang mga magulang nila, kaya halos nandoon ang lahat. Ahem, Panyero parang may hindi tayo alam na nangyayari ah. Pagbibiro ni Mr. Valencia, habang nakatingin sa mag-asawa. Hayaan mo na yan love, natatawang saway ni Mrs. Valencia, nang makitang namula si Adele.
Tama ka daddy, masayang sagot ni Vladimir na komandat pa sa ama. Sabi na nga ba eh. At halos sabay pang tumawa ito ni Norberto. At ani Vladimir ulit na kinuha ang atensyon ng lahat. Magiging lolo at lola na kayo mommy, daddy, tito Norberto at tita Consuelo. What? Masayang bulalas ni Mrs. Ariel. Napapalakpak ito ng di oras. Magkakaapo na rin kami sa wakas. Congratulations iha, sabi ng tita Consuelo niya, na tinanguan ni Adele. Salamat po tita. Congrats to you both, bati din ni Michelle. Thank you, sagot niya na inabot ang kamay nito at pinisil. Ang daddy naman niya ay lumapit sa kanya, at hinalikan siya sa noo. Congratulations sa inyong dalawa, alagaan niyo yang apo namin ni Panyero, masayang bilin nito. Uuwi na tayo. Nakangiting inayos niya ang seatbelt ni Vladimir, bago inayos ang sa kanya. Ayaw pa sana silang payagan ng kanyang ama na umalis, at doon na lang daw muna sila matulog. Pinanggakuan na lang niya ng ibang araw, at maglalagi sila doon ng matagal-tagal. Mabuti na lang at pumayag si Norberto. Kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam niya, sa naging trato ng mag-inang Consuelo at Michelle sa kanya. Ganon nga siguro ang buhay, darating talaga sa punto ng buhay mo, na ma-realize mo ang mga pagkakamali mo. Hindi pa naman huli ang lahat, at kaya pa nilang habulin ang mga panahon na naging masama ang mga ito sa kanya. May gusto ka pa bang puntahan? Masuyong tanong ng binata. Umiling-iling siya, halos magtatakip silim na din. Ang gusto niya ay umuwi na at magpahinga. Nangangasim na naman kasi ang panlasa niya. Parang gusto ko ng nilagang itlog, wala sa loob na osel niya. What else, aside from eggs? Tanong ni Vladimir na nagsimula ng paandarin ang sasakyan nito. Gusto mo ulit ng sinigang? Sa sinabi nito ay bigla na naman siyang natakam. Yes please, kagaya ng pagkakaluto mo kagabi, lambing niya. Napangiti si Vladimir. As you wish master. Nakangiting hinimas-himas niya ang tiyan ng mapadighay. Busog na si baby. Can't believe nakaubos ka ng 1 dosenang itlog. Natatawang sabi ni Vladimir, pinunasan nito ng daliri ang dumi na nasa gilid ng labi niya. I don't know. Kung hindi pa siguro ako nagdighay hindi ko yan titigilan. Nahihiyang sabi niya. Wala siyang ibang kinain kundi ang niluto ng binata na ulam, at ang pinalaga niyang itlog. Magpahinga ka na, at ako nang bahala sa pinagkainan natin. Ay hindi, abuso na ako. I will wash the dishes. Kontra niya dito na nagsimulang linisin ang mga plato na nandoon. No, ngunit inagaw lang iyon sa kanya ng asawa. Clean yourself now, ako nang bahala dito. Magpahinga ka muna at papagurin kita ulit mamaya. Namimilyong komandat pa ito sa kanya. Naikinamula ng kanyang pisngi. Nasakiyan niya agad ang ibig nitong sabihin. At hindi niya alam kung ba't naapektuhan naman siya. Sa simpleng biro lang nito. Tila kinikiliti ang kanyang pakiramdam. Kilyo ka ha, aniya na biglang napatalikod dito. Dinag pa niya ang masayang halakhak nito. Habang papasok siya ng kwarto. Wake up love. Ramdam niya ang nakakakiliting paghalik ng kung sino sa kanyang balat, sa may bandang leeg. Vladimir stop it, nakapikit niyang saway. Inaantok pa siya at wala siyang balak na bumangon pa. Hindi ka ba sasabay sa akin today sa office? Mahinang bulong nito sa kanyang tenga. Ito naman ang pinagdeskatahan nito, at kingat-kagat nito ang gilid niyo na ikinapitlag niya. Sadyang malakas ang kilati niya sa parteng iyon ng katawan. Vladimir, mahina niyang protesta na ikanawit ang mga braso sa leeg nito, at hinhila ito palapit. Dito ka lang. It's almost 11 o'clock in the morning love. Hindi rin kita pwedeng iwanan dito mag-isa. So whether you like it or not, isasama kita sa office today. Really? Tinatamad na minulat niya ang mga mata. Ituloy mo na lang ang tulog mo sa kotse. Doon ka na din sa office maligo. What if sumunod na lang ako? Tinatamad pa ding tanong niya. Hindi kita iiwanang mag-isa dito love. Okay, napilitan siyang bumangon. Maghanda lang ako. I'm sorry love. Hingi naman ng paumanhin ni Vladimir. It's okay. Aniyang nginitian ito. Nakatapis lang siya ng tuwalya, nang lumabas ng banyo. Napagpasyahan na niyang maligo, para magising ang mga himaymay ng ugat niya sa katawan. Ano yan? Napansin niyang may maletang nakalagay sa kama.
Damit mo ang mga yan, doon muna tayo uuwi sa bahay ko, na bahay mo na din. Lumapit ang binata sa kanya, at walang pasabi-sabing inangkin ang mga labi niya. Kasabay ng pagtanggal nito ng tuwalya, na siyang nakabalot lang sa kanyang katawan. Vladimir, natatawang saway niya dito, hindi malaman kung papaano tatakpan ang sariling kahubadan. Can we do it quickly, love? Natatakam lang ako sa iyo, bulong ni Vladimir sa kanyang tainga, na agad siyang isinandal sa dingding. Habihis ka na o magugulo ang gamit mo, bulalas niya. I can fix it. Ang hindi ko mapigilan ay ang kagustuhan kong malambing ka now. Ang bango mo, love. Anito na muli siyang sinibasib ng halik. Natinugon naman ng dalaga. Pinaikot niya ang mga kamay sa baywang nito. Siya na ang naghagilap ng pantalon nito, tinanggal niya ang butunes niyon at ibinaba ang zipper. Yes, love. Anas ni Vladimir, na unti-unting bumaba ang mga labi sa leeg niya. I love you, bulong pa nito. Dito ang magiging tahanan natin, love. Alam ko napamahal ka na din doon sa kondo mo. Pupunta-punta pa rin naman tayo doon. But this house will be our home. And our children's to come. Nakahiga na silang parehas sa kwarto nilang dalawa. Okay lang ba sa'yo, nagustuhan mo ba ang bahay? Pagtatanong pa ng asawa. Yes. Ang ganda at ang laki, pakiramdam ko ay nasa palasyo na ako. Nakangiting sagot niya. Moderno ang pagkakadesenyo ng bahay, at totoong napakaganda niyon. Natutuwa siya na ito na ang magiging tahanan niya, kasama ng pinakamamahal niyang si Vladimir, at ng magiging anak nila. How could she ask for more? Sadyang napakabait ng Panginoon sa kanya, at hindi siya pinababayaan. Pinagpala pa siya ng magiging katuwang sa buhay, sa katauhan ni Vladimir. At kahit saan namang lugar at bahay tayo tumira, as long as kasama kita ay okay lang sa akin. Dagdag pa niya, thank you, love, ani Vladimir. Hindi na ako mag-aalalang may iwan kang mag-isa dito, dahil may kasama ka na at mag-aalaga sa'yo. Yamakap ito sa kanya, basta wag mo na ulit akong tatakasan ha, nakikiusap ang tono ng boses nito. Nakangiting hinalikan niya ito sa noo. Nangako tayo sa isa't isa, na hindi na tayo magtatago ng sekreto, di ba? Kung may problema man ay pag-uusapan natin, para maayos agad, di ba? At pabirong pinisil niya ang matangos nitong ilong. Promise, love, paniniguro ni Vladimir. I promise, love, sagot niya at kinintalan ito ng halik sa labi.